So, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang Diyos po ay laging mabuti sa buhay ng tao. Last month na po ng 2024 at 2025 na. So, meron pa po tayo siguro mga 30 days upang gawin ang dapat nating tapusin ngayong taon bago harapin ang susunod na panibagong taon. Marami siguro excited na dito. Sana 2025 na para matapos na itong 2024. And let's reflect, ang dami pong mga nangyari sa buhay natin. Maraming mga pinagdaanan. Ang dami po talaga na mga naging pagsubok sa buhay at mga naging tagumpay din naman. But I know na ang Diyos po ay mabuti sa lahat po ng mga pinagdaanan po natin. Meron ba kayong mga kailangang ayusin pang mga sa inyong relasyon? Sa mga magkakapatid, sa mga magkakaibigan? Kamusta po ang inyong mga utang? Kailangan bang ayusin bago matapos ang taon? Mga kaibigan na ngayon ay kaaway na, mga dating kasama na ngayon ay kasama na ng iba. Oh, life is short po. Gaano man po karami ang accomplishment natin at gaano man po karami ang mga achievements natin sa buhay, darating po ang time na magiging part na lang yon ng isang history. Opo, sa susunod na taon po, hindi 2023, kundi 2024. Nasaan na po ang ating mga WMU? Tayo nga po kayo, WMU. Saan po ang ating mga WMU? Yan. Yan. Every December, ang ating mga WMU ay very busy sa preparation para sa Christmas, Merry Christmas Pastor. Tama po ba ako? But sometimes, or hindi ko alam kung merong Merry Christmas WMU eh. Yung mga WMU ay meron silang preparation para sa mga pastor. And then after that, meron silang preparation para sa sarili nila. And minsan hindi yun na okay lang, para naman yun sa Lord, para yun sa Lord. But ako po, very appreciated po ang ginagawa po ninyo, lalo na po ang mga kababaihan po dito. Kaya kahapon po, nagpagawa po ako ng ubi halaya, and pagsalu-saluhan niyo po, mga 30 pieces lang daw po yan. Opo. Sige, tayo po'y manalangin. Tayo lang po kay WMU, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga sa buhay po ng Lakeview Southern Baptist Church, na patuloy po na ang kanilang puso at dedikasyon ay patuloy pong ibinibigay sa iyo. Salamat po sa mga kananayang ito na nagiging ilaw ng tahanan, nagiging ilaw ng tahanang ito at nagiging ilaw sa buhay po ng marami. Lord, nakakabless po ang kanilang puso at dedikasyon na kung saan binibigay po nila ang kanilang oras, panahon, even po ang kanilang resources po, at kung ano pa yung meron sila, hindi po nila pinagdadamo at ibinibigay po talaga nila yun sa iyo. Ganun din po ang mga kalalakihan, katatayan at mga leaders po ng iglesyang ito na patuloy po na talagang go for the mission sa pangunguna po ni Pastor Cesar at Pastor Boying. Salamat po. At ang mga kabataan, very excited to go para sa mission po na ibigay ang kanilang sarili dahil po ang church nito ay talagang mainit po, basta para sa gawain mo. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal ni Espiritu at turuan kami, Panginoon, ng aral na dapat po naming matutunan at ipahayag mo ang iyong salita sa pangunguna ng banal ni Espiritu. Buksan mo ang aming tenga sa katotohanan at ang mata, Panginoon, upang makita ang iyong gawa at ginagawa po sa buhay namin. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, WMU. So, smile. God has great things planned for you. Lagi natin tandaan po, even in bad things po, meron pong ginagawa ang Diyos sa atin. Ako po, gusto ko pong magpatotoo dahil yung youth camp po na ginawa sa Kalawan, Laguna, probably mga 25 to 30 po na mga kabataan po ay matagumpay. Nagkaroon po sila ng tulugan dahil sa mga tent po na nakuha namin doon sa Kabinti. And salamat din po sa Panginoon dahil yung tatay ko siguro mga 2 weeks or kulang-kulang 2 weeks po ay nakalabas na sa ospital. Natubuhan po yung tatay ko eh.
Hindi po siya makahinga, binunot niya yung tubo. Kasi punong-puno po pala ng plema. Probably yun po pala yung nagiging cause kung bakit namamatay kapag tinutubuhan. And then, mabuti din po ang Diyos dahil sa mga preparasyon po na ginagawa niya. Galing lang naman po ako nung Tanay, nung Friday, papunta ng, from Caloocan, papuntang Tanay, Tanay, papunta ng Manila, Manila, papunta ng Kalawan, Kalawan, papunta ng Sariaya, Sariaya, papunta po dito sa Muntinlupa, Muntinlupa po, may dedikasyon po akong 2 bata mamaya, and then pagkatapos po, service, and then after that po, pupunta po ulit ako dito, and then tomorrow, papunta naman po ng Palawan. Ganun po, katamad ang inyo pong mission pastor. Opo. So, nahawa lang ako sa kasipagan po ni Pastor Cesar. But ang point is, ang title po ng message ay Maging Handa at Mapagbantay. Kanina may nabasa po ako yung verse 42, sabi, mga puyat kayo. Kaya palang mga kabataan, laging puyat, no? Oo. Kasi biblical pala, ang sabi doon is, mga puyat kayo. Pero ang tanong is, saan ba kayo nagpupuyat? Saan ba tayo nagpupuyat? At bakit nga ba tayo nagpupuyat? Ang sabing ganun dito ay maging handa at mapagbantay. So question, kung ngayon na po ang last day at bukas ang end times, meron ba tayong mga kailangan at dapat gawin upang maging kalugod-lugod sa Panginoon kapag nakaharap na sa Kanya? And ano nga ba ang end times? Next po. Ayan. So, ano ba ang end times at bakit ito mahalaga sa ating mga Kristiyano? Ang end times, next po, ang end times sa huling panahon ay tumutukoy sa mga huling pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ayon sa mga Kristyanismo, Islam at Judaismo, ang pangyayari ito ay naglalaban ng mga sumusunod, pagbabalik ng tagpagligtas, pagtatapos ng kasalanan, paghuhukom, pagbabalik ng mga namatay, bagong langit at bagong lupa. Yun yung end times po. And ang pinaka-importante dito ay yung pagbabalik po ng tagapagligtas. Ang tanong is, ligtas ka na ba talaga? Mga palatandaan at senyales ng end times. Ano ba ang mga senyalis po nito? Paglaki ng kasalanan at pagkakamali. Ang tawag po kay Vice Ganda ngayon ay meme na. And then, legal na ngayon yung tomboy at yung bakla. At kapag tinawag mong, uy, bakla ka, may kaso ka. Meron akong napuntahang isang gasoline station, babae, lalaki, middle. Sabi ko, anong middle? Yung pala kapag hindi ka babae, hindi ka lalaki, nasa gitna ka, yun, middles para sa iyo yun. Opo. Payag ka ninyo, magsi-CR ka, may mahabang buhok na nakatayo din doon. And ako, may ganun akong CR na, sabi ko, pambihira ta. Buti hindi ito nare-rape dito. But ang point is, paglaki ng kasalanan at pagkakamali, yung mali ngayon, yun na yung mukhang tama. Sabihin mo yung totoo. Ano ba talaga yung totoo? Pag sinabi mo yung totoo, kita mo, mali ka. Kaya hindi mo alam kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Kasi kapag ka nagsabi ka ng totoo, mali ka pa rin. Pag hindi ka nagsabi ng totoo, mali ka pa rin. Saan ka ba talaga? Paglaki ng kasalanan at pagkakamali. Kaya nga ang tawag ngayon sa mga kumukuha ng pera ng kaban ng gobyerno ay Your Honor. Anyway, pagkakaroon ng mga hamon at kaguluhan, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga hamon. And why Lakeview Southern Baptist Church ay nagkakaroon ng mga matitinding mga pagsubok at mga problema? Ikaw ba naman, ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon? Malamang ang kaaway, hahatak-hataking ka. Pagkakaroon ng mga milagro at mga senyales, nagbago ang kulay ng langit, naging pula. Yung dagat, ang daming isda. Yung pilay, nakalakad. Yung pala, nung nagpagamot, hindi naman pala yung paa niya ang problema, yung mata niya pala, no?
Meron ganyan sa Bicol. In the name of Jesus, magsalita ka. Nagsalita, uy, kita mo, pinagaling ka. Yung pala, ano po, bingi pala ang problema niya, hindi pala ano. But ang point is, yung mga milagro at mga sinyalis po, akala ng tao, uy, kung saan may himala, nandun ang Diyos. Ano pa, paglaganap ng mga bulaang tagapagturo at mapagpanggap ng mga Kristiyano. Ang dami na sa loob ng church na kung makakilos, akala mo mga perfect, pero paglabas, pambihira, buhay mo pala ang topic nila. Anyway, pagtatapos ng panahon ng mundo, and malapit na po. So, yan ang mga sinyales. Next. Ano ba ang mga dapat nating malaman at matutunan tungkol sa second coming? Ano ba yung nais ituro ng Panginoon? Ano ba yung gusto mong matutunan about second coming? Una, the story of Noah's Ark and the end times. Matthew chapter 24, verse 36 to 39. Kung meron po kayong mga Bible, basahin po natin to. Ang sabi pong ganun dito, verse 36, although kanina binasa naman po. Ang sabi pong ganun dito, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Minsan may mga pagkakataon po siguro sa mga anak, sa mga kabataan, may nirequest ka sa tatay mo, pa, request naman po, baka pwedeng magpalambing. O anak, ano yon? Pa, baka pwede mo naman po akong bilan ng iPhone 16. Nak, wala pa akong pera Grabe naman, iPhone 16 lang, parang hindi ka naman tatay. Alam niyo po, yung mga tatay, o yung mga nanay din po, yung mga magulang, kahit walang-wala sila, gagawa at gagawa sila ng paraan. Para saan? Para sa ikabubuti mo. Hindi kanila bibigyan ng iPhone 16 para meron kang ipagyabang. Bibigyan kanila ng iPhone 16 kasi ang alam nila para yon sa ikabubuti mo. Pero minsan, magbebenta sila ng mga bagay ng mga importante sa kanila, mga ginto, mga kung ano-ano. But ang point is, para maibigay sa'yo. May naging question na, bakit hanggang ngayon, ang mga masasama ay patuloy na nagiging masama? Unfair ba si Lord? Bakit yung mga mayayaman na gumagawa ng masama, yung mayaman palalo? Kaming mga Kristyano, palagi kaming nagpre-pray, naghihirap kami. Kaming mga Kristyano na laging nagmimisyon, ito yung buhay namin. Hindi ba dinidinig ng Lord yung mga prayer namin? Kaya nga ang sabi, darating ang panahon, maraming mga pananampalataya ang manlalamig. Bakit? Testing pa lang, nagtatampo-tampo ka na kay Lord. Kung sa tatay mo nga, nagtatampo-tampo ka kapag hindi ka binibigyan ng nire-request mo, kay Lord pa kaya? Kaya, gaano karami dito ang matampuhin? Kung matampuhin ka, bala ka. But ang sinasabi rin ganun dito, verse 37, kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganun din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. And 38, nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw nang pumasok si Noe sa arko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari pagdating ko na anak ng tao. So, ano ba ang mga kaabalahan ng tao ngayon? Cellphone, okay? Ano pa? Mga games, yeah. Sa panahon po ni Noe, ganun din naman. Iba nga lang ng mga siguro ng ginagawa, pero yung kaabalahan
Parehas lang. Example, nung panahon ni Noe, ang mga tao ay busy sa mga pagkain, inumin, at mga pansarili nilang mga kaabalahan. Sa panahon natin, ganun din naman. Busy ka lang siguro sa kaka-cellphone, mga schedule mong wala si Lord sa plano mo, and then yung mga party-party o mga birthday, and then marami pa na busy ka rin naman. Hindi nga lang tungkol dun sa ginagawa. But ang point is, same. Hindi si Lord ang priority. Nung time ni Noah, siya yung nakitang matuwid. Yung asawa niya, at yung 3 niyang anak, at yung mga manugang. So 8. 8 lang yung tao doon. Sa panahon ngayon, kaya nga sabi ko po doon sa church natin sa Kalawan, don't expect na kahit gaano karami ang tao dito sa Kalawan, biruin mo, may Site 1, Site 2, Site 3, sobrang dami, may 600 family doon sa isang HOA, Homeowner Association, but iilan lang kami. Sabi ko, huwag kang mag-expect. Sa panahon ni Noah, 8 lang ang tao sa loob ng arko. Na-disappoint ba si Lord? Hindi. Tayo, nalulungkot tayo. Iilan lang kami. Bakit ang dami-daming mga tao sa paligid namin? Iilan lang kaming nag-church. Gusto naman talaga natin na maligtas lahat, even sa panahon ni Noah. Pero wala eh. Ano pagkakatulad? Letter A. Yung Great Flood. Ang purpose nito is symbolize God's judgment on sin, foreshadowing the final judgment. Sa panahon ni Noah, lahat ng mga tao on that time nilinis. Maliban dun sa 8. Nilinis talaga yon. And sa judgment day, sa end times, lahat po yun lilinisin. Kung ikaw ay maliligtas, ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan mo, lahat ng karumihan mo, lahat ng mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon, tanggal yun. Bakit? Magiging banal ka, magiging holy ka. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa panahon ni Noah. Ginawa niyang banal lahat, nilinis niya, inayos niya. Bakit? Ang word is, karumal-dumal ang ginagawa ng tao. Revelation chapter 20, verse 12 to 14. Ano pa? Separation and division. Noah's Ark separates the righteous from the wicked, symbolizing the ultimate separation. Alam niyo po, sa time natin, napakapalad lang natin kasi nakakasama pa natin yung mga banal. Ano kaya ang mangyayari kung ipopost sa labas ng church? This building is for the holy people. Walang papasok dito. Bakit? Sabi nga, kung ang mga matuwid ay mahihirapang maligtas, paano pa kaya ang mga hindi mananampalataya? So, sinasabing ganun dito, in end times, magkakaroon ng separation yung mga matuwid at yung mga wicked, yung mga hindi matuwid. Sa panahon ni Noah, lahat ng hindi matuwid, patay. Di ba? Sino lang ang mga naligtas? Yung mga matuwid. Tanong, matuwid ka ba? Sa panahon ng sa second coming of Jesus Christ, sure ka ba na, Lord, ako po, matuwid ako. And then sabihin ng Lord, sino ka? Gano'ng kasakit, no? Kunyari, si Ninyo. Okay lang nyo? Ayan. Kunyari, si Ninyo, sasabihin ni Ninyo, may dumaan na babae. Mula pagkabata hanggang sa naging binata siya, crush niya yon.
So, nung bata sila, nung maliit pa sila, best friend niya yon. Nung lumaki sila, medyo naging binata, dalaga, hindi na masyado magkasama. And then, dumaan yung babae, sasabihin ni Nino na, "Uy, Karen, kamusta ka na? Alam mo ba, mula pagkabata hanggang ngayon, crush na crush kita." And then, sasabihin kay Nino na, "Sino ka?" Di ba, outs? Ang sakit. Ninyo busted na naman, kahit na sa juke, busted pa rin. Ay, ang point ko is, magkakaroon ng separation at division. Yung mga matuwid sa presensya ng Diyos. Yung mga masama, wala. Kaya nga, palagi na sinasabi, kailangan tayong maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Minsan, tinuturuan na ng pastor. Dahil ayaw makinig, galit na kay pastor. Wala. Ganun talaga eh. Ang pastor, nagtuturo lang naman, hindi para maligtas ka. O, siguro pangalawa yon. Pero ang unang-una, para sumunod sa kalooban ng Panginoon. And then yung last, new beginnings. Ang end times po, ay pagtatapos ng isang henerasyon at pagsisimula ng panibagong henerasyon. Hindi agree o hindi payag ang Diyos na ang pinakamasamang tao o ang masamang tao ay nag-worship sa kanyang harapan. Sabi ng prayer kanina, "Lord, isa lang po kaming maruming basahan." Yeah. Payag ka yung pinampunas doon sa sasakyan mo ay pampupunas sa mukha mo? Di ba hindi? And sinasabing ganun dito, the post-flood word represents a fresh start echoing the promise of the new heaven and new earth. Na yung mga tao talagang sasamba at mag-worship sa Panginoon. Ang lakas naman ng loob mo na clinic-claim mong righteous ka. And then pagdating ng second coming of Jesus Christ, ikaw pa yung mga nasa unahan. Walang ganun. Hindi po totoo yun. Huwag natin lokohin yung sarili natin. Yung kasabihan na, kung gusto mo ng maraming pera, pero tamad ka, sabi ni Mark yan, post niya yan eh. Kung gusto mo ng maraming pera o gusto mo ng sahod kahit wala kang trabaho, walang ganun. Huwag kang magpanggap. And sa tingin mo, righteous ka at gumagawa ka ng kasalanan, haharap ka sa Lord, walang ganun. Huwag niyong lokohin yung sarili niyo, huwag natin lokohin yung sarili natin. But ang katotohanan ito, Revelation chapter 21 verse 1, yung next po. Sabi ni John, "Then I saw a new heaven and a new earth." Nakita niya raw kung saan pupunta yung mga katulad natin na walang ibang kaabalahan kundi sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, nakita ko yung bahay ninyo. Nakita ko yung papupuntahan sa inyo ng Panginoon. Hindi ito katulad lang ng promised land. Kundi ito ay isang lugar na kung saan higit pa sa promised land. Kasi hindi lang kung ano yung mga kailangan mo yung nandun, kundi pati yung Diyos na gumawa ng promised land, makakasama mo dito sa bagong langit. Ang tanong, kasama ka ba talaga? Kaya nga nung pinag-aaralan ko to, second coming, nakakatakot to eh. Maraming mga tao ayaw tong topic na to. Bakit? Kasi, "Pastor, bakit ka magta-topic ng mga message na hindi naman ako kasali?" Pero nakakatakot talaga to. And we need to realize, nasan na ba talaga tayo sa harapan ng Lord? Pangalawa, danger in end times. Chapter 24 ng Matthew, verse 40 to 42. Ang sabi pong ganun dito, verse 40, "Sa araw na yaon,
Kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. At kung may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw o oras na pagdating ng inyong Panginoon. Dalawa kayo naglalakad. Maya-maya, nawala na siya. Uy, nasaan na siya? Yung pala kinuha na ng Panginoon. Kung siya kinuha ng Panginoon sa'yo, ikaw, sino kukuha? Ito yung danger dito. Kailangan natin na maging prepare at maging aware bago mag-end times o bago mag-second coming. Why? Kasi baka mamaya, hindi pala tayo kasali. Lord, nagmi-mission po ako. Kawawa ka kung hindi ka nagmi-mission. But ang point is, Lord, nagmi-mission po ako. Binibigay ko lahat ng meron ako. Oh, tithes mo nga, hindi maibigay. Binibigay mo lahat? Dito sa church nito, may mga naririnig po ako. Yung mga nag-pledge, mga nag-donate, mga nagsusupport, and mga nagmi-mission. Yeah, tama naman. And sobra akong nagpapasalamat po sa Panginoon dahil ang Kalawan po ay talagang nasusuportahan. But, first topic po, ang problema, baka nagkakaroon ng spiritual complacency. Nagiging kampante ka na. Okay lang, kahit hindi naman ako mag-church, nagbibigay naman ako. Or, baligtad rin natin, ay, okay lang na hindi magbigay. Nag-church naman ako. Sige nga po, sabihin niyo doon saan niyo po ba kinuha yung harabas niyo? Sabihin niyo doon sa company ng harabas, God bless you. Pagpapalain ka ng Lord pag hindi mo kami pinagbayad. Pwede ba yun? Pero nagiging kampante na tayo. Ignoring spiritual preparation leading to judgment. In Judgment Day, huhukuman ka. Kanina nga ang sabi, kahit yung mga lumalabas sa bibig mo, yung mga sinasabi mo, kahit yung hindi magaganda, i-judge ka doon. Tayo, nagiging lang tayo kampante. Nagiging complacent tayo. Na okay na to, pwede na to, maayos na to. Dapat po nating tandaan, hindi pwede ang pwede na. Dapat the best. Alam naman ni Lord yung kalagayan ko. Nakikita naman ng Lord yung kalagayan ko. Alam niyo po, gusto ko encourage yung WMU. Kahapon po, meron akong last money. Last money na po yun. Galing kami ng Sariaya, and then napadaan po ako ng San Pablo. Pagdating doon, may nakita ako na nagluluto ng ube halaya. So, sabi ko, last money ko na to. Gagawin ko pa kaya yun? Hindi naman nila alam yun eh. Ano naman ba yung concern nila? Wala naman akong pinangako at wala naman ako sinabihan. Ay hindi. Mas masarap ibigay yung last. Di ba yung sa teaching ni Jesus Christ doon sa mga Pharisees o teacher of the law at saka yung sa babae na huling pera niya na? Ayan, mas kinalulugdan yung babae na nagbigay ng huling sentimo niya. Alam niyo, mas nakakaano yun, mas gaang ng puso yun. Yung ibibigay mo yung pinaka-the best sa Panginoon. Naku, Lord, pag binigay ko yung tithes ko, last money ko na to, paano yung kuryente ko? Biruin mo yung kapabayaan mo, si Lord ang namumblema. Tama ba? Yung babaeng manganganak, kunyari, babae manganganak, Pastor Cesar. Oh, bakit? May problema ako eh.
Ano yun? Yung misis ko, mga anak niya. Baka pwede mo naman akong pautangin. Wala akong pera eh. Ano ba naman yan? Parang hindi ka naman pastor. Parang hindi mo naman ako member. Hindi na tayo magkaibigan. Yung panganganak ba ay iuutang mo? 9 months po yun. Tama po ba ako? 9 months po na pinaghahandaan yun. Ang talino nga ng Diyos eh, no? Pag nabuntis yung misis mo, meron kang 9 months preparation para pagka ipapanganak yan, sasabihin talaga na, wow, grabe, yung anak mo pinagpala. Ang mahirap kong sabihin, wow, grabe, yung anak mo pinangutang. Di ba? Nagiging complacent tayo. Lord, last money ko na to. Pasensya ka na po. Parang utang pa ng Lord, no? Ang nakakalungkot, wow, grabe yung tithes niya, pinangutang. Kayo po, preparation lang naman yan. And i-judge tayo balang araw sa pagiging complacent natin. Sa parang yung walang pakialam. Sakit ba yan? Yeah, danger po yan. Bakit? Maraming mga bata ngayon, hindi na po nila oras, wala na po silang panahon magbasa ng Bible. Maraming mga tao ngayon na maraming oras sa pagtulog pero wala nang oras para kay Lord. Maraming mga tao ngayon na kung saan mas busy pa sa kaibigan kaysa sa church o sa gawain ng Lord. Pastor, kumukonti na lang kami. Alam mo ang ibig sabihin? Konti na lang ang nagmamahal kay Lord. At kung konti na lang kayo, hindi kasalanan ng pastor na konti kayo. Maniwala kayo sa akin, in the end times, darating talaga ang panahon, konti lang talaga ang makakapasok sa arko. Pero gusto natin na marami ang maligtas. Si Noah, ganun din naman eh. Sumisigaw naman siya. Malapit na dumating ang malakas na bagyo at darating na yung malaking baha. Pinagluloko mo ba kami? Tirik na tirik yung araw, magkakaroon ng malaking baha. Pinagluloko mo ba kami, Pastor? Darating ang Lord, kita mo naman, ang sarap-sarap pa ng buhay. Kung dati, milyon lang ang ninanakaw, ngayon, bilyon na. And 1,000. Bumili ka ng manok. Pagdating ng gabi, yung 1,000 mo, 20 na lang. Teka, manok lang naman pinabili ko. Ang dami. Kaya nga po, sabi ko, wag niyong uutusang mag-grocery ang lalaki. Wag niyong uutusan ng lalaki na mamalengke. Kapag yan inutusan nyo ng sibuyas, malamang buong grocery na iuwi niyan sa bahay. Why? Mas magastos po talaga ang lalaki sa babae. Sa church, ganun din. Wag niyong paghahawakin ng pera ang pastor. Malamang lahat ng mga may sakit na tulungan na niyan. Kaya nga po, sabi ko kay Pastor Cesar, kailangan ko po ba ng financial report? Hindi, wag na natin pag-usapan yun, hindi natin ano yun. Basta para sa gawain ng Lord, magsusupport kami. Pastor, kasi minsan hindi ko talaga matiis eh. Na yung iiyak po, tapos biglang sasabihin meron silang problema, kahit na kasalanan mo naman yan, hindi mo matiis talaga na hindi tulungan. Pero, tignan natin yung reality. Ang daming nagkakasakit kasi complacent sila sa sarili nila. Tatay ko, dinala sa ospital. 50-50. Kailangan daw lagyan ng tubo para makahinga. Pagdating sa ospital, alam niyo po ba yung tatay niyo ay nag-50-50? Yes po.
Bakit parang kampante kayo? Lakas niyan manigarilyo, hindi ba yan magpi-50-50? Di ba? Hindi magugulat ang Lord kapag hindi ka kasama doon sa kaligtasan. Lord, bakit hindi ako ligtas? Naging kampante ka nung panahon na sinasabi kong dapat maging mainit ka sa pananampalataya eh. Kaya kung may mga member po na nawawala sa church, huwag nyo naman sisihin si pastor. Hindi niya kasalanan yun. Pastor, hindi ka ba nagdi-disciple? Hindi kasalanan po ni pastor na may napapahamak at nawawala. Hindi po kasalanan yan. In second coming, yung end times, sinabi na ng Revelation at sinabi ng maraming passage na marami talagang manlalamig sa pananampalataya. Bakit? Kampante sila, naligtas sila, pero hindi pala. Next. Next po, yung loss of faith. Rejection of God leading to spiritual darkness. Marami talaga yung manlalamig. Marami talaga ang mawawala sa pananampalataya. Yung uling, kunyari, may mga, si Tim, madalas to mag-ihaw di ba? Oh, so madalas siya mag-ihaw pagka yung uling, di ba, nag-iihaw ka, yung uling, konti na lang yung baga, anong ginagawa mo? Hinahanginan mo. Ano yung ginagawa? Mas gumagawa ka ng paraan para yung baga lumaki ulit. Kung feeling mo nanlalamig ka sa pananampalataya, huwag mong hayaang manlamig ka lang. Painitin mo yung pananampalataya mo. Teka, parang hindi yata ako ligtas. Painitin mo yung pananampalataya mo. Alam niyo po, sabi ko, November, December, hindi ako magmi-ministry. November, December, hindi muna ako kukuha ng mga schedule. Biglang may sinabing, "Oy, youth camp tayo." Sige, kailan? Sabi ng kaklase ko, "Kala ko ba hindi ko magmi-ministry?" Oo nga pero no choice eh. And then, yung tungkol dun sa ministry, ang dami pa. Tapos biglang may nagsabi, "Pastor, gusto ko po sana magpa-dedicate ng 2 anak ko kaya lang wala po kaming pera." Sa isip-isip ko, wala ka palang pera, magpapa-dedicate ka. Sabi ko, ano pong may tutulong ko? Pwede mo po ba i-dedicate yung anak ko? Sa isip, ayoko nga ng ministry, Lord eh. Sige, kailan ba yan? December 1. Patay, nakapangako ako kay Pastor Cesar mag-i-speak. Nag-chat si Ma'am Lolit, "Pastor, ikaw daw po ang speaker." Hindi ako nagre-reply. "Okay ka po ba?" Teka. Then, inano ko. Hindi ko masabi na, total libre lang naman yan. Baka pwede sa hapon na yan. But ang sinabi ko, pwede po ba yan sa hapon? Priority ko yan pero meron lang ako schedule. And then, sabi niya, okay lang po, Pastor, walang problema. And maraming mga darating doon na mga barangay official at saka yung mga tatakbo. Anyway, hindi ko po But ang point is, marami ang mga manlalamig sa pananampalataya. And pangatlo, mag-i-increase yung immorality. Wala nang batas para sa kanila. Wala kayong pakialam kung ako ay babae. Ako ay isang lalaki na nakatago sa puso ng babae. Wala kayong pakialam kung ako ay lalaki. Ako ay babae na nakatago sa puso ng lalaki. And lantaran na yan. Meron nga ako nasa lubong 2 babae magka-holding hands at naglalambingan. Sabi ko, Lord, pangit po ba ako? Bakit sila ganun? Ang sweet-sweet nila, Lord. Bakit ako ganito? Pangit po ba ako, Lord? Diba? Sa social media, yung 2 lalaki na ang laki-laki ng katawan. Tapos, kung maglambingan, nag-I love you ba? Sabi ko, Lord, gusto ko yung ganyang katawan. Pangit ba ako? Tamad ba ako, Lord? Kahit na mag-gym ako na mag-gym, hindi ko po makuha yan, Lord. Kung sino pa yung mga pinagpala, sila yung mga nawawala. Kung sino yung mga talagang
maraming mga talent, sila yung nawawala. Kaya nga sabi ko, Lord, kahit ako na yung pinakamahina, kahit na ako na yung pinaka walang kwenta, kahit na ako na yung pinakapangit, wag lang po ako mawala sa iyo. Kahit hindi ko po malibot ang buong mundo, Lord, okay lang. Basta nasa templo mo ko. Kahit lagi kang busted, okay lang yan. Basta lagi kang na kay Lord. Baka hindi siya yung right woman para sa'yo. Oh. Naniniwala naman kasi ako na kapag maganda ang bulaklak, yun ang nilalapitan ng paru-paro. Di ba? Bubuyog. Ayan. Baka tipaklong ang lumalapit. Anyway, joke lang. So, nag-i-increase ang immorality in last day. Alam niyo po, wala nang batas para dito. Corruption? May mga Kristiyano ba na nagkukorrupt? Yeah, totoo. Sabi ng Malakay, chapter 3, yung mga verse 6 hanggang verse 9, ninanakawan ninyo ako. Sabi sa King James, ninanakaw ninyo ako. Ang ibig lang sabihin, yung para sa Panginoon, ninanakaw natin. Lord, pwedeng utang, pambayad ko kasi ng kuryente to eh. Sinabihan ko po ang mga taga-Kalawan, ang pera na para sa church, para yun sa church. Hindi mo pwedeng sabihin, utang muna, ibabalik naman. Wala na pong holiness doon. Kunyari, meron kang 5,000. Magkano ang tithes niyan? 50 pesos, di ba? Ay, kala ko 50 pesos. Ay, 500 pala. Sabi nung kaibigan ko, yung 1,000 daw, ang tithes daw, 5 piso eh. Anyway. Ganito po yan. Yung mga Koreano, bakit bless? Pag nakakuha sila ng 5,000, yung tithes nun, itatabi na nila. At yung pera nila kapag lukot-lukot o may tupi, plaplansyahin nila yon. At yun yung ibibigay nila sa offering nila, sa tithes nila. Bakit ganon? Kasi yung 10% na yon, tinatawag yun na holy tithes. May kabanalan dun sa tithes na yon. Pero pag ibinigay mo yon ng bara-bara lang at wala ka namang ibinibigay na kabanalan dun, walang kwenta yun. Bakit mo ibibigay sa Panginoon ang isang bagay na walang kabanalan? Ipinamumukha mo na ang Diyos mo ay hindi banal. Sige nga, bakit matindi ang kahirapan natin? Dahil nagkukulang ang Diyos? O dahil nagkukulang tayo? Part of immorality, yung corruption. Sa loob ng church, ang daming magnanakaw. Baka ikaw yun. Or baka ako yun. Last, sa pangalawa, pandemic and diseases, widespread illnesses and health crisis. Alam niyo po, nandito na tayo sa point ng mga pandemic eh. 'Di ba? Naalala niyo nung pandemic time, bawal magkamayan. 'Di ba? Peace bomb lang. Bawal yung magbulungan. Pero pag nagabutan ng pera, pwede. 'Di ba? Pagka nagkamay, spray ka agad ng alcohol. Pero pag nagabutan ng pera, wala namang spray ng alcohol. But ang point is, nasa pandemic time na tayo. Pwedeng sakit physical, pwedeng sakit spiritual, pwedeng sakit intellectual, social, or yung emotion. Sa panahon po ngayon, tumataas na yung bilang nung nagkakaroon ng sakit ng depression, anxiety, stress. Biruin mo, sa sahod ka, hindi mo alam kung saan pupunta yung sahod mo kasi
Ang dami mong utang. Di ba, nagkakaroon ka na ng sakit sa isip. Huwag mo akong kausapin. Siguro walang pera yan, kaya mainit na naman ang ulo. Wala pa yung sweldo. 13 month, 13 month. Alam niyo po, yung pastor walang 13 month eh. Ako, walang 13 month. Unless bigyan niyo ako. Pwede rin, no? But ang point ko is, nasa end times na po tayo. Tumataas na po yung bilang na yan. And then, next po. May spiritual battle po Baka kung akala ninyo, nakikipaglaban lang kayo sa takbuhin ng buhay, meron pong mga spiritual battle na nangyayari. And sa end times, darating ang panahon na ang mga masasama at mabubuti maglalaban-laban talaga. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, may mga tao na nakikipaglaban na sa Diyos. Kung totoong may Diyos, sige nga, ipakita mo sa akin. Ayun, namatay. Nagkita nga sila ni Lord. Yun. Kaya kung gusto niyo magkita na kayo ni Lord, yan. Anyway. Pangatlo, spiritual importance. Sabi ng Matthew 24, verse 42 to 44. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang mga araw o oras na pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabing darating sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kailan ba darating si Lord? Kahit nga po yung mga taong nagbantay at nag-ingat ng sarili nila para hintayin ang pagdating ng Lord, namatay na lang sila, hindi pa dumarating ang Lord. Pero hindi po ibig sabihin nun, okay lang, wala na. Ang point is, maging mapagbantay at maging maingat ang bawat isa. Kailan ba dumarating ang problema? Sa panahon na handang-handa ka? Minsan dumarating ang problema sa panahong hindi ka nga handa Meron pong naging sitwasyon doon sa seminary namin dati na December noon, gabi, talagang sobrang saya ng Christmas party namin. Talagang nagtatawanan, nagkwekwentuhan. And then ang ganda ng buwan at saka ng mga bituin. Sabi nun nagpray, Lord, salamat po sa magandang buwan. Salamat po sa mga magagandang bituin. Salamat po sa magandang gabi at makakatulog kami ng maayos. Pagdating ng alas 12, biglang may dumating na malakas na ipo-ipo or buhawi yata. Ipo-ipo. Doon sa dorm namin, tinangay lahat ng mga nakasampay. Yung bubong, lahat tinangay. Takbuhan kami doon sa pinaka-building namin. Sabi ng iba, kagabi lang nagtatawanan tayo. Ngayon, binagyo tayo. Bakit ganun? Unexpected. Pero yung isang classmate ko, problemado. Kasi nakasampay doon sa may bubong lahat ng brief niya. Sabi niya, kung alam ko lang na may ganun, nagtira sana ako ng isa. Wala tuloy akong magamit. But ang point is yun, namumblema siya, brief lang yun. Tayo, hindi ba tayo namumblema sa buhay natin? Na darating ang panahon, darating si Lord, o baka bukas na darating si Lord, hindi tayo handa? Kayo, mag-isip kayo. Okay lang, papunta naman ako ng impyerno Alam niyo po, may taong ganun na nakipag-usap sa akin. Ayoko sumama sa iyo, anak. Kahit mapunta na ako ng impyerno, okay lang. Ngayon, very active po siya sa gawain. Pati nga po yung bayarin ng tubig, siya na nagbabayad Kasi alam niya na malapit na po siyang mawala. But ang point is, tayo. Kamusta tayo? Next po.
Spiritual recovery by payment. Ito mahalaga to tinitignan ko to Alam niyo po ba, hindi ka pwedeng maligtas kung walang nagbayad sa'yo. Pastor, tama po ba? Hindi ka pwedeng maligtas kung walang nagbayad sa'yo. Yung sasabihin mong pupunta ka ng langit, pero hindi si Kristo ang nagbayad sa'yo, hindi pwedeng maligtas ka. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Kaya nga yung mga Israelita, naghihintay until now sila ng tagapagligtas nila, pero yung tagapagligtas dumating na through Jesus Christ. Ngayon, spiritual recovery by payment. The act of recovering something pledged by paying for it. Kung ikaw, hindi pa nalilinis o nauhugasan ng dugo ni Kristo, at walang Kristo na namatay para sa'yo, huwag mong i-expect na ligtas ka. Huwag mong i-expect na pupunta ka ng langit. Huwag mong i-expect na kung saan, magkakasama kayo ni Lord. Why? Kasi, kailangan ng dugo ng kordero. Kailangan ng dugo na kapagligtas na nasa iyo. And one time nga, yung sa topic namin, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Pwede. Pero lahat ba ng tao ligtas? Hindi. Why? Kailangan nung tatak ng kaligtasan. Ang banal na Espiritu. Kapag ka nasa iyo ang dugo ni Kristo, sasayo ang banal na Espiritu at yung banal na Espiritu, yun yung tatak ng kaligtasan. Napakahalaga na tayo po ay binayaran ni Kristo dun sa krus ng kasalanan. Ano pa? Spiritual accountability. Total naman, baptized na ako Total naman, ligtas na ako. Total naman, wala na kahit naman hindi na ako mag-church, okay lang. Hindi po. Yung spiritual accountability, pinapaalala sa atin na meron din tayong mga responsibility sa Panginoon. Bakit ka tumutugtog? Bakit ka nagtatites? Bakit ka naglilinis ng church? Bakit ka nagbabasa ng Bible? Bakit ka nagpropray? Part yan ng accountability mo sa Panginoon. Pero kamusta po ba tayo as a Lakeview Southern Baptist Church? Kamusta yung accountability natin sa Panginoon? Sure ba tayo na kapag humarap tayo sa Panginoon, meron tayong i-account sa Kanya? Lord, ito po ang aming accomplishment. Ito po ang aming mga natapos. Ano-ano yun? 2025 and Pastor Cesar, laging strict tungkol dyan. Bago matapos ang taon na ito, dapat na-accomplish natin yung dapat nating i-accomplish. Hindi pa pwede na, wala hindi natin na-accomplish yung dapat natin i-accomplish. Hindi siya agree tungkol doon. Kaya kami, yun yung inaano namin. Why? Not because we are accountable to Pastor Cesar. Accountable kami saan? Sa Panginoon. And accountable siya sa Panginoon as a leader. And salamat, kanina nabanggit ito, yung make Christ known, make disciple, help the community. At least na-accomplish na meron palang ganitong nangyari. So, kamusta yung accountability natin sa Lord? I hope and I pray na balang araw, nangyari po ito. So ano yung next? Next ay eternal life. Emphasize the significance of eternal life and salvation. Buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Sumampalataya. Ang daming sumampalataya. Pero lahat ba hindi napahamak? Hindi natin alam. Kaya nga may warning. Darating ang panahon at lilitisin ng bawat isa. Malalaman
kung sino ang may buhay na walang hanggan, at kung sino ang mapupunta sa buhay na puro pagdurusa at paghihirap. Kung meron po kayong Bible, pa-open po sa Isaiah 66 verse 24. Last chapter, last verse ng Isaiah. Bago mag-end si Isaiah, ganito po ang mensahe ng Panginoon na iniiwan po sa kanyang aklat. Isaiah 66 verse 24. Sabi pong ganun dito, At paglabas ng mga sumamba sa akin sa Jerusalem. Tignan niyo po At paglabas ng mga sumamba sa akin sa Jerusalem, makikita nila ang bangkay ng mga taong nagrebelde sa akin. Ang mga uod na kumakain sa kanila ay hindi mamamatay, at ang apoy na nasusunog sa kanila ay hindi rin namamatay, at pagdidirian sila ng lahat ng tao. Sino yung mga mandidiri? Yung mga ligtas. Yung mga banal. Yung mga tao na kung saan isinantabi ng Lord para sumamba sa Kanya. Saan? Doon sa bundok ng kabanal-banalan. At makikita nila yung mga hindi ligtas. Ang nakakalungkot dito, bakit nandun siya? Worship leader namin yan dati si pastor nandun sa labas. Teka, napakainit nun sa mission dati Anong nangyari nun? Bakit nandun siya sa pagdurusa? Teka, tatay ko yun Ang hirap ng end times, no? Pero yun yung reality. Maging handa at mapagbantay tayo. Kasi darating ang panahon, ganito ang mangyayari. Yung apoy at yung uod, hindi namamatay, pero paikot-ikot yun sa katawan. Kaya nga ayaw ng tao ng kapahamakan 24. Yan. Ayaw ng tao ng kapahamakan Gusto nila laging blessing, laging tungkol sa, pagpapalain, buksan ng payong, baligtarin, saluhin ang pagpapala, itaas ang panyo, iwagayway. Yan ang gusto ng tao. Mission, ambagan, ano ba yan? Giving na naman, church na naman. Ano ba yan? Ang dami namang mga requirements sa church nito. Paano ba naman ako maliligtas dito? Ano ba yan? Puro responsibility, puro ambagan. Hirap naman, di na nga ako mag-church. Ang end times po ay totoong ipinangako ng Diyos na mangyayari at mararanasan ng lahat ng tao. Ayon sa maraming talata sa Biblia. Mangyayari po ito. Maaring nagaganap na ito paunti-unti, pero darating ang panahong tuloy-tuloy na itong mararamdaman ng tao. Marami ang mga Kristiyanong manlalamig sa pananampalataya. Yung iba, materialism at sakim sa maraming bagay tulad ng pera at mga pansariling hangarin. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, panatilihin natin ang ating relasyon at pagmamahal sa ating dakilang Ama at Panginoon. Next post po. Sabi ng Luke 10 verse 20, Nevertheless, do not rejoice in this, that the Spirit are subject to you, but rejoice that your name are written in heaven. Huwag kang matuwa na nagmi-mission ka. Huwag kang matuwa na maraming nakakilala sa Panginoon dahil sa'yo. Huwag kang matuwa dahil yung Espiritu napapalayas mo. Matuwa ka dahil ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Alam niyo po, pastor ako sa Paco Baptist Church ng 15 years. Kung sa ministry po, yung 1 week, siguro mahina na ang 15 ministry sa isang linggo. Ang daming mga gawain on that time. And then pagdating sa Bible,
Magtanong ka, anong verse? Pastor, saan ba makikita to? Sasagutin kita kung saan makikita yon. Pagdating sa Bible, magaling ako eh. Pero alam niyo po, in 15 years na nag-serve ako at nakita ko na ang galing-galing kong pastor. Now I realize, wala palang kwenta lahat yun. Maniwala po kayo sa akin. Ang dami-dami kong mga ministry, yung mission ko po nung nag-aral ako sa seminary, yung evangelism ko, ang grades ko ay 3.75. Pero favorite subject ko yun. Sabi ko, 3.75, bagsak ako, evangelism. Pero nung napunta ako ng Bicol dahil pumutok yung bulkan doon at nakapag-evangelize ako, siguro sa isang araw naka-96 ako. And then pumunta ako sa teacher ko, Ma'am, bakit mo po ako binagsak sa evangelism? Ang dami ko pong nai-evangelize. Nung nag-Bicol po ako, ma'am, 96 po ang nasharean ko. Sabi niya, Mr. Pore, wala naman sa grades ang kaligtasan at ang accomplishment. Ang totoong grade na kay Lord, wala sa akin. Kung binagsak kita, huwag kang malungkot at huwag kang matakot. Kasi ang totoong grade ng evangelism mo na kay Lord, wala sa akin. Maniwala po kayo sa akin sa hindi. Yung 15 years ko po, anong nangyayari sa electric pan nyo? Okay lang yan. 15 years po ako na nag-serve. Pero puro yabang. Puro pagmamalaki. At may mga pagkakataong feeling ko, ako yung magaling. Kaya nga po conclusion. Rate natin yung sarili natin. Rate natin yung sarili natin from 1 to 10. 1 pinakamalayo at 10 pinakamalapit sa presensya ng Diyos. Gaano ba tayo kalapit o kalayo sa presensya ng Panginoon ngayon? Kasi yun yung mahalaga eh. Hindi yung dami ng ginagawa mo eh. Kundi yung dami ng ginagawa mo para kay Lord. Dahil may mga ginagawa tayong wala naman puntos kay Lord. So, rate natin from 1 to 10, gaano tayo kalayo o kalapit sa presensya ng Diyos. Next. Marami ang nagsasabing mga anak sila ng Diyos, pero hindi pala. Tayo kaya yon. Next. And last. Masarap po pakinggan at ito yung marinig mula sa Panginoon. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. I hope and I pray na darating ang panahon po na marinig natin mula sa Panginoon. Sabihin niyang, well done, good and faithful servant.